will I send you already the verses, no? Kaya ang text na to is in Matthew 28 verse 1 to 15, 1 Corinthians 15 verse 1 to 8, Luke 24 verses 13 to 35, John chapter 20 verse 11 to 29, nani sa atong chat group. So we are in the third part in commemorating sa paghandom nato sa final days of Jesus Christ o kani ang iyang resurrection. So we will be reading a lot, no? Di kaya na ko expound ng uban na para we can just get the accounts of Luke, John, and 1 Corinthians. Kaya naghatag man ni natog narrative information o sa mga witnesses nga nakakita jud na si Jesus Christ rose from the grave. So let's read Matthew 28 verse 1 to 15. Human sa adlaw nga igpapahulay sa pagbanag-banag na sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ug didtoy usa ka dakong linog kadihay anghel sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit. Ug miadto og iyang giligid ang bato ug milingkod niini. Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang bisti puti kaayo. Ug tungod sa kalisang niya, ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Apan ang anghel miingon sa mga babay, ayaw kamo kahadlok. Nasayad ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala siya dinhi, kay nabanhaw siya sumala sa iyang giingon. Dali kamo, tan-awa ninyo ang dapit diin siya nahimutang. Ug adtua dayon ug sigilin ninyo ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Ug tan-awa, moadto siya nga magunakan ninyo ngadto sa Galilea. Didto makita ninyo siya. Tan-awa, gisultihan na kamo kanako. Ug sila midali-dali pagbiad sa lubnganan uban sa kahadlok ug dakong kalipay ug nanagan sila aron sa pagsubilon sa iyang mga tinun-an. Ug unya si Jesus misugat kanila nga nag-ingon, kumusta kamo? Ug sila miduol ug ilang gikakos ang iyang mga tiil ug gisimba nila siya. Ug si Jesus mingon kanila, ayaw kahadlok, lakaw ug ingna ang akong mga kaigsunan sa pag-adto sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang naglakaw sila, ang pipilas mga bantay nangadto sa syudad ug ilang gibalitaan ang mga pangulong pari sa tanang nahitabo. Ug nagtigom sila uban sa mga kadagkuan ug nagsabot. Unya ilang gihatagan og salapi nga plata ang mga sundalo ug ingnan. Sultihi ang mga tao, ang iyang mga tinun-an miadto sa kagabhion ug gikawat nila siya samtang nangatulog kami. Ug kung mudangat kini sa mga dalunggan sa gobernador, kami ray mahibalong mo pasabot kaniya ug malingkawas kamo sa kasamo. Busa gidawat nila ang salapi ug ilang gibuhat ang gitudlo kanila ug kining maong sugilanon mikaylap ngadto sa mga Hudiyo hangtod nining adlaw. So atong makita dinhi sa account sa Matthew 28 nga nabanhaw gyud si Jesus and what day was it? After the Sabbath or first day of the week sa mga Hudiyo. Kaya first day of the week sa Hudiyo is Sunday. Ang Saturday nila ang 7th day mo na nga rest day na para nila. Kinsa maning nangadto si Mary Magdalene ug ubang mga Mary sab neto dito sa lubnganan. Pero grabe kaayo ang tingin sulti ni violent earthquake, kusog jud kay itong earthquake, no? Pero at that time may Richter scale kung mahibaw-an kung unsa ka kusuga, pero makaingon kita kusog kayo kay violent good. Kay anong ni uyog kay ninaog ang usa ka anghel og giroll back ang stone kay sa unang kong panahon ilubong ka murag maghimog langob ngadto ang lubnganan unya dakong bato na daghang mga laki anang mutukmod para mo sira. Okay? So ang ato sa lubnganan ni Jesus Christ dunay mga gipagwardyahan jud nila sa mga Pariseo o of course sa mga Roman Empire at that time kay collaborate man sila. So na-shock sila sa ilang sa linog ug na-shock sa sila nga ang katong nitukmod nilingkod sa nilingkod sa batura nya murag kilat siya kay imagine nga murag kakilat din ha kang kilat kadiyo ba no ana prosyag murag ana tingay kayo ni puti pa jud kay ang sinina so na frozen sila mura sila bato
Pero makita na to dinhi nga ang angel nakig-istorya nga si Jesus Christ wala na dinha. In fact, ningon siya, tanawan ninyo, nabaysod nga tong lubnganan, wala na. Nya gisultihan ang mga babay, tanawa, ang mga kababayan kay mga babay may dasig kaayo nga matugid didto kay mo tan-aw gyud sila sa lawas ni Jesus Christ. Sila biya ni ang nagputo sa lawas ni Jesus Christ. Okay? Pero naadto sila human sa Sabbath day. So on their way back, naglakaw sila, ilang himamat si Jesus Christ. Si Jesus Christ nagpakita nga to nila. O gisultihan sad sila. O ingatong mga disipulo na kung makalakinan, na hadlo kayo, nga nagtago-tago paron. Kato amo sabot ato mi Galilea, nga to may makita. Katong sa Galilee mo, ato ang time na si Jesus Christ ni rose from, ni ascend, nakita nila. Okay? So, unsa tong adlaw si Jesus na nabanaw Sunday. Unsang day nga si Jesus nakikita sa kababayan Sunday. Okay, so that day daghan kay nahitabo. Pero ang mga gwardiya na asay nahitabo ni adtog dali-dali sa syudad ug report nila sa labing dako nga pari. Ug ang mga dabaw nga pari ug ang mga elders ilang gibribe, no? Gipalit nila ang mga gwardiya. Ay mugsulti anang ay napagsulti ing nagikawat ang iyang lawas sa mga disipulo. Nya hangtod karon kani nga istoryaha naani sa tanang mga Hudiyo. So mo nang usap yung possibility nga ang kadaghanan sa mga Hudiyo digos la mo to nga mauto ang misayas nila. Naghuwat pa sila sa ilang misaya. Mo nang daghang mga Hudiyo nagtry pa sila, nagdo sila ma-restore yun ang building, nagdo sila heifer nga i-sacrifice nila, nagandam pa sila sa ilang mga tanan para sa ilang pagbalik nila sa ilang daan nga relihiyon katong Judaism. So unsa may lesson na to nga ma-learn dinhi? Nga makita na to nga ang pinaka-enemy ni Jesus Christ, si Satan man gyud, no? Iyang gitry og cover up ang resurrection ni Jesus Christ. Pinagi sa usa ka bakak. Ug mao na ang nanghitabo karon. Daghan ang bakak karon mas lig-on pa kaysa kamatuoran. Anong lig-on man ang bakak kaysa kamatuoran? Mas daghang mang bakakon kaysa mosulti sa tinuod. Di ba? So manang kung magsige og sulti ang usa ka tawo, dito na ko nadunggan ha, nga niingon siya nga, kung sige na magsulti ang bakak, kanang bakak mahimo jud ang tinuod. Yes, tinuod jud na siya, ug makita na nato. Sa tibuok kalibutan, kung magtanaw mo sa mga TikTok o sa kanang mga reels nga, whatever nga manggawas din ha ninyo nga, why are universities such as Columbia, Harvard, okay, ang mga universities, mga intellectual guni o nga mga tao, how come na indoctrinated man ni sila nga anti-Israel man sila, man na ingon anti-Semitic sila. Anong ilang mga scenes lagchan, kanong labay man sila sa mga Hamas. Anong di man sila mutuo nga ang mga Hamas ni adto sa Israel ug nipatay sa mga bata, gisudog oven, gipang-rape ang mga babay, atubangan sa mga families, gipamatay bisag tiguang, bisag iro, tanan wa nya ila pa jud ning mga employer. Mo ni naghatag lag trabaho niya ilang giunay pamatay. Nya mao nay chant karon sa France, sa London, isag asa sa mga dagko kay mga lugar karon, mga dato nga mga countries. Unya mga intelektual niha nga may estudyante kay ang kaaway. Grabe jud kay iyang pag-program jud i-program jud niya nga ang mga institutions such as this pinaagi sa mga professors nga hinatagan og kwarta. So mo lagi ka mapalit yung kwarta ang tao para nila, saan man na, o sige, mamakak ko, basta namak ko milyones. Ano ba, para agong mga ayatollahs, they're earning and they're living in luxury, pero wala pakialam silang mga tao sa Iran. Wala pakialam. So, para basta kami buhi ni. At di ba, inana man ta, okay naman mi sa Pilipinas, nga mo pray man mi sa Iran, nga mo pray man mi Israel, nga mo mangutana mi mignaon sa sila, nga mo butuki man mi ng tribulation, nga mo butuki man mi ng mga butanga, layo pa na. Even a lot of evangelicals right now, ng mga pastor says, layo pa na. Dita misgot ni Ana. What? Mura man nga kibaw ka na tsunami nga abot o na muigo ni mo na sniper karon nga nag-ana sa iyang kuan karon sa kadong sa imong ulo niya dili why ang nakibaw dili musulti nga wa pabitaw ni bira sa iyang trigger o pamitaw siya ni igo niya lang isa sultihan ko nang kung maigo na siya. Mo na ang lie.
Kay bisa pag hold back nato kanang hold back bitaw ta kanang di din ta musulti sa tinuod sa usa ka tawo. Example lang ko si Ison. Dili siya ang gisultihan. Butang ta lang ang iyang bana or iyang anak may gisultihan nga terminally ill ang imong imong mama. Ya dili yun sila kami lang amo atubang ninyo ay lang among mama. Dili lang gyud na mo siya sultihan nga terminally ill na siya. Pero nako that's unfair. That's lying unto death nga niya para nako grabe na nga disrespect sa usa ka tawo nga kinalan makibaw siya unsa iyang buhaton sa iyang life kung gamay na lang mabilin sa akong kinabuhi. And that's why we need to tell people there is hope kay ang atong Ginoo nabanahaw gikan sa mga minatay. So ayo kawag tag paglaom kay buhi ang Ginoo ug nagpakabana siya nga nagpakamatay gani siya una pata naghinulso sa atong mga sala. Mo na nga pasalamat ta sa Ginoo nga gi-open niya ang atong understanding, gihimo niya nga embrace ta sa wonderful ug potent truth of Jesus resurrection. May pagpotent kan mag nang pot hilo pa na potent kay ino man papatay bityo. Pero kani truth ni nga embrace nato kay si Jesus Christ really rose from the grave. Kay pinagi sa iyang kamatayon o pagkabanhaw na set free man ta sa pagkupot sa kaaway sa atong liog. Wala ta niya makupti, pero sa mo pagkuputa sa atong buhok, sakit biya. O magpakupta sa atong tingkoy, sakit gihapon. O bisang magpakupot tag usa ka finger, sakit biya gihapon. So nganong mo magkinabuhi man gyud tas bakak. Mo na ako. Nga gihatagan naman tag kaluwasan o gitagahan tag freedom from sin and death. Yung kag sin and death kay pwede naman gyud tag di mo sala. Pili lang gyapon tag sala manggod. Di na ta matay motug man ta kay ikatug na to transported man ta ngadto sa langit. Nya way laing makaklaim nga Ginoo sila gawas ni Jesus Christ. Kay siya man jud ang namatay, iyang gilay down iyang life og iyang gi-take back ang iyang life on his own power ni barog siya. Yes, si Lazarus, si Jesus have to say, Lazarus come forth. Dili to power ni Lazarus nga ni-rose siya from the grave. That's why Lazarus cannot be God. Nya sa mga tanang mga Ginoo karon do na by God, nga ingin ana, wala. Only Jesus Christ. Bisag katong mo claim sila nga Ginoo sila, bisag sa ang Antikristo, mingon sila nga Ginoo sila, pero actually, yes, mura may possibility nga assassinate siya, pusilon siya, and then mabuhi siya after 3 days. Kapikat raman siya, humana man ang gibuhat ni Jesus Christ. Okay? Nya, ang mga tao mailagsan anang time. Anyway, ngarita sa another proof nga dagahan jud kaayo nakakita ni Jesus Christ. So ganina atong nakitaan nga ang mga kababayan apil si Mary Magdalene nakakita na sila ni Jesus no. Pero karon nasa ilaing account sa Luke chapter 8. Diin si Mary Magdalene kay taga Magdala man siya. Kani si Mary Magdalene mao ni siya ang 7 ka-demons ni gawas gikan ni Maria Magdalena. Okay, kay gipapahawa ni Jesus Christ. Unya, kani siya dili ni siya ang Mary nga naa sa chapter 7 sa Luke nga makasasala nga babae nga kuha og mahalon jud kaayo nga sa ni perfume nya iyang gibubo sa tiil ni Jesus Christ nya iyang ipahiran sa iyang buhok. Dili na nga Mary, lahi ni nga Mary. Lahi na si Magdalena sad. Magdalena nga nayawaan kaning sa chapter 7 sa Luke, Magdalena ni nga makasasala. So kaning nga event ni happen ni after si Peter ug si John nidagan ngadto no pag ngadto mga kababayan oy nabanaw si Jesus Christ dagan si Peter ug si John. Pagtanaw lang ato wa bitaw gyud wala dito ang patay nga lawas. Pero kani si Mary nibalik ngadto sa lubnganan. Sige siya gilak-hilak asa man gyud ta akong Ginoo oy asa man lang gibit-bit oy. So, nakita jud ka nga kita ba we have the tendency to help even God. We want to help God sa kung asa siya. But actually it was out of sa iyang love for God nga nibalik siya ngadto kay she wants to know. So manan basahan nato sa John chapter 20 verse 11 to 18. Apan sa gawas sa lubnganan si Maria nagtindog nga naghilak. Ug samtang naghilak siya, miyuko siya ngadto sa lubnganan. So nitanaw siya ngadto. Unya iya nakita ang duha ka anghel nga nagbistig puti
naglingkod sa dapit nga gibutangan sa lawas ni Jesus, ang usa diha sa uluhan ug ang usa diha sa tiilan. Unya mingon siya kaniya, og mingon sila ang mga anghel kaniya, "Babay, ano naghilak man ikaw?" Siya mingon kanila, "Kaila mangugi ko ang akong Ginoo ug wala ko masayod kung diin siya nila gibutang." Sa pagkahumanyag sulti niini, milingi siya ug iyang nakita si Jesus nga nagbarog didto apan wala siya makailanga si Jesus di ay kadto. "Babay, anong naghilak ka man?" Nangutana si Jesus kaniya. "Kinsa ang imong gipangita?" Nagtuo si Maria nga siya mao ang hardinero. Busa mingon siya kaniya, "Kung ikaw mo'y nagkuha kaniya ba, tugaan niya ko kung hain na siya ibutang kay kuhaon ko siya." Si Jesus mingon kaniya, "Maria." Ug si Maria may atubang kang Jesus ug mingon sa Hebreo, "Rabboni," nga sa ato pa magtutudlo. Unya giingnan siya ni Jesus, "Ayaw akong hikapa kay wala pa ako makabalik sa akong amahan. Adtua hinuon ang akong kaigsuonan ug sugin mi sila nga moadto ako sa akong amahan ug inyong amahan sa akong Dios ug inyong Dios." Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Now, kaning dapita, mo point kog something here. Kay namagunay daghang mga churches, no? Christian believers, they believe in Jesus Christ. They believe na namatay siya, rose from the grave, lukata sa itong pagkamakasasala, but mo disqualify sila sa babay to be a preacher. Like sa ako ba, hindi ko pwede mahimong preacher, especially kung mo preach ko nga na mga laki. Hindi sila pwede. Manay gitawag og egalitarian. Okay? No, complementarian day, complementarian. Complement lang ang babay. Pwede ka mo Bible study puro nga babay. Dili pwede ka nga mubarog ka niya, mix na din na lapinan doon ng mga laki. Okay? So in short, di pwedeng mahimong pastor ang babay. Pero makita nato din ang sa resurrection, dako kay ito nga event. Uy, in fact, ang resurrection ni Jesus Christ, mo ay pinaka, para nako buto kaayo nga doktrina nga nagpamatuod nga ginoo gid siya, no? And yet kinsa gihimong deliverer o tighatag sa mensaheng importante kay ngadto sa mga iyang mga tinun-an nga mga kalakin-an, ang nagdala nga sa mga kalakin-an mao ang usa ka babay. Pero daghan na to sila ni sulti nga wa si Jesus Christ. Pero karon gidasunan pa gyud gi-reinforce pa gyud ni Jesus Christ nga again Mary Magdalene went and told again the disciples. So ato makita din nga ang tanaw ni Jesus Christ sa lakig sa babay equal. Kay I'm not kalimot ko murag sa Galatians ningon din nga atubangan sa Ginoo, there's no woman or man. There's no slave or free. Why dato wa say pobre. Sa tubangan sa Ginoo is nila ka sa kong anak o wa ka nila sa kong anak. Mora na. Okay, mora na ang division. So, in short, ang messenger, irregardless kung babae lalaki ka. So, in this case, makita na to nga gi-entrust ni Jesus ang dako importante kay nga information pag-deliver na to sa mga kalakin-an nga iyang gipang-train for 3 years or more ngadto ni Mary Magdalene. Okay, so mana nga usa lang sa nises para nako sa contention nga na yung mga di pwede ang babae. Di ko pwede maminaw na niya kay babae na siya nga picture na yung mga inana. sad lang kaayo. So, point number 2 sa other witnesses. Sa John verse 20, verse 18 to 20, o si Jesucristo mismo, ni-appear siya sa mga disciples ana nga evening nga Sunday. So basahon na to verse 18 to 20. Sa pagkakilom-kilom na ni atong adlaw nga may unang adlaw sa semana, nagtigom ang mga tinun-an ug gitrangkahan nila ang putahan kay nahadlok man sila sa kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Jesus sa taliwala nila ug mingon, "Mainyo ang kalinaw." Human siya makasulti nini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot ug ang iyang kilid.
lalipay pag-ayo ang mga tinun-an sa ilang pagkakita sa Ginoo. So, makita na to, ang resurrected body ni Jesus Christ, nilusot og bongbong wa na nuktok og kultahan. And mausa na atong lawas. Okay? Muna nga, resurrected body na ta, labi na in 1,000 years. Okay? Di na ta masakay airplane, barko, whatever, wala na yung mode of transportation. May nga kay, bato kong isundro sa Sweden. Oh, wala, to na ko nga to, wala passport. Yung kalit lang kag tunga din ha, oh, season din na nagkaon, oh, kalit lang kag tunga sa yang tubas yang lamisa kay mingon ka nga, saan pagkaon ni mo diha day? Oh, ana siya ang glorified body. That's why we have a living hope, a hope bitaw nga murag kung mutan-aw ta pirmi ni ana ang kani mga problema din sa kalibutan, makaingon ta mahuman naman yun ni Lord, kay di man kung forever din sa kalibutan, di ba? Friends, mas maayo pa ta kaysa kan mga napriso nga wasa kibaw kanu sa sila makagawas. Pero ang kalibutan dako kay nga prisuhan. Nga was lang makahibaw nga napagyud dako kay prisuhan nga to sa imperno. Nga di na gyud sila makagawas. Pero kita dinhi, we are like napriso ta, mag-ingon ni Paul sa Romans, napriso ta kay naapatan ay nga lawas, napriso ta napan ning kalibutan, but we have the freedom to choose Christ. We have the freedom to choose what is right. We have the freedom to exalt God sa atong mga pangbuhaton, sa atong isulti, sa atong mga desisyon. So manang mga igsuonan, always think that God rose from the grave, you too will have a resurrected body. So morning sa verse na lying na punto number 3. Pag ato ni Jesus Christ, katong pag ato niya pagkagabi, wa man si Thomas. So pagsulti nila, oy dinis Jesus Christ, di ko mo to, gawas kong makakita ko niya, makikap ko sa iyang mga samad. Manang makita nato sa verse 24 to 29 sa chapter 20. Si Tomas nga giganlag kaluha, usa ka tinun-an, wala mahiuban kanila sa pag-anhan ni Jesus. Busa gisuginan siya sa ubang mga tinun-an. Nakita na mo ang Ginoo. Si Tomas mingon kanila, ay, gawas kung makita ko, o ikabutang akong tudlo sa inagian sa mga lansang diya sa iyang kamot, o mahikap ko ang samad sa iyang kilid, di ko motoo. Human mo labay ang usa ka semana, nagtigom na usab ang mga tinun-an sulod sa lawak, o ubana kanila si Tomas. Gitrangkahan na sab nila ang mga pultahan. Apan, mitungha sa Jesus, o mitindog sa tiliwala nila mingon, mainyo ang kalinaw. Unya mingon siya kang Tomas, tanawang akong kamot o kikapa kini. Kikapa usab ang samad sa akong kilid. Tuo, o gayaw na pagduha-duha. Si Tomas mingon kaniya, Ginoo ko, o Diyos ko. Unya mingon si Jesus kaniya, ituo ka ba tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tumutuo bisan wala makakita kanako. So magigsuunan, kita ba sa atong time? We have everything we need to know. The Old Testament that points of the coming of Jesus Christ. We have the New Testament nga nagsulti na to nga humanag abot ang atong Ginoo, nagpaabot na ta sa second coming niya. We have everything we need. Muna ingon si Jesus Christ, mas bulahan ta. And yet we are not living as if blessed ta. Multanaw gyapon ta sa mga gagmay nga trials, multanaw gyapon ta sa atong mga kakulangan here, sa mga whatever there. Multanaw gyapon ta ng mga butang. May suon, encourage ko na to. I'm not saying I'm perfect in that way. Nasa time, nasa ma-down ko. Nasa time, ngayon di ko sa uban na, please pray for me. Kaya doon na na-struggle ba? Something that's na-struggle ko of this and that. Na na-consultin niya na. Pero I see the need nga another person or many people need to pray for me. So may lang ko, please pray for me. In fact, last week, no, I don't know, kaysa batos, Marilyn Batolin, ngayon ko, please pray for me niya. Ask lang the Lord to lead you what to pray. Wa ko musultig unsa na siya. But I was kinda down. But salamat ko sa Ginoo because every time I just look at the cross, kung sa gibuhat sa Ginoo, kanang akong pugson, akong mind nga mo think, i-set up na ko akong mind on the things above, dili sa mga butang dinhi sa Dios. Musaka jud ka. Malift up jud ang imong heart.
ang imong mind. Ang tanan nimong ginuhuna nga bati nga makadawon nimo, mawagtang gid siya. Even if wala pa na nausab nga sitwasyon, mausab jud gihapon na tungod kay ang imong mind na recalibrate. Tapos calibrate ang imong utok. So man imong heart mo follow. Mao na maigsuunan, never allow the circumstances to dictate you what you feel, and most of all, mo dictate nimo nga muwagtang imong joy. Let your joy continue. Look at the cross. Kung sa gibuhat sa Ginoo, labaw sa tanan nga siya rose from the grave. Okay, so point number 4 sa mga lain na sang happenings nga napakita si Jesus Christ. Duha ka disipulo niya nga padong Emmaus kay nag-goal sila nga namatay ang ilang leader. Lucas 24 versikulo 13 ngadto sa 35. Taas ni, so please bear with me. Neto kayong adlaw, so Domingo gyapon, duha kanila naglakaw paingon sa usa ka balangay nga ginganlan og Emmaus. Nga mga napulo og usa ka kilometro gikan Jerusalem. Layo sang laktanan no. Og nagsinultihay sila may tungod niining tabang tanang butangan hitabo. Og samtang nagsultihanay og nagpangutan-ay sila, si Jesus miduol og mikuyog kanila. Apan ang ilang mga mata gipugngan aron dili makaila kaniya. Og siya si Jesucristo mingon kanila, unsa ba kining inyong gisgutan samtang naglakaw kamo? Sila mihuno nga magul-anon ang naong. Unya usa kanila nga ginganlan og Cleopas mitubag kaniya. Ikaw ba ang langyaw sa Jerusalem nga wala makahibalo sa mga butangan nahitabo dinhi sulod niining mga adlaw? Si Jesus Christ nag-aksan nga murag wa siya kibaw ug siya mingon kanila, unsa bang mga butanga? Ug sila mingon kaniya, may tungod kang Jesus ba nga Nazaret nun, usa ka propeta nga gamhanan sa buhat ug sa pulong sa tubangan sa Dios sa tanang mga tao. Ug giunsa sa among mga pangulong pare sa mga pangulo pagtugyan ngadto aron mahukman sa silo sa kamatayon ug ilansang siya sa krus. Panaglao manggod mi nga siya magyud ang magtubo sa Israel. Ug labot pa nining tanan, ikatulo na kaadlaw karon sukan nahitabo kini. Ug dugang pa ang ubang mga babae nga among mga kauban nakapahibulong namo. Dito kuno sila sa lunganan sa isang buntag, wala nila makita ang lawas. Umibalik sila nagsugilon nga nakakita sila pananawon, mga anghel nga nagsugilon nga siya buhi. Ug ang uban namong kauban adto sa lunganan, ug nakita kini sumala gayud sa gisulti sa mga babae. Apan siya ang Ginoo, ang si Jesus Christ wala nila makita. Og si Jesus mingon kanila, mga taong buang-buang, inanata kita na mga bangbuang ug mga hinay ug kasing-kasing sa pagtuo sa tanang gisulti sa mga propeta. Dili ba kinahanglan man gayud nga ang Kristo mag-antos niining mga butanga ug musulod sa iyang himaya? So makita nato dinhi magsunan, suffering brings glory to God's name. Because how we respond sa suffering brings glory to God's name. Muna nga, just a little side note, daghan na kay open doors izon, naka-minister siya sa among mga uban sa relatives, sa mga friends, tungkol sa iyang testimony. Nga na-shock sila nga how come she respond that way, knowing nga terminally ill siya. So muna mga igsunan, we need to continue to rally in prayer for Izon. Nga di taon siya sahay ma-down man ni siya, pero di lang makadali lang siya bangon, but we need to support her in prayer kay that's the best thing we can do isa kami kasi considering layo kay may wami sa iyang duol. Okay, so verse 27, ug sugod kang Moises ug sa tanang mga propeta iyang gipasabot si Jesus sa iyang gipasabot kanila. So nag-Bible study si Jesus Christ nila sa mga butang sa tibuok nga kasulatan may tungod sa iyang kaugalingon. Ug nagaduol na sila sa balangay nga ilang gipadulngan. Ipasabot niya nga daw mupadayon siya sa unahan. Apan gihawiran siya nila nga nag-ingon, pabilin uban namo kay hapit na ang gabi ug tapos ng adlaw. Busa siya misulod ug mipabilin uban kanila. Sa nagtambong siya sa kan-anan uban kanila, gikuha siya og pan ug nagpasalamat. Ug kini iyang gipikas-pikas ug gihatag kanila. Unya nabuka ang ilang mga mata ug nailhan nila siya ug wala na siya nila makita. Sila nag-ingon sa usag-usa, dili ba nga ang atong mga kasing-kasing
nagdilaab man sa sulod nato samtang nagsulti siya kanato diha sa dalan ug samtang nagpasabot siya kanato sa kasulatan ug niadtong tungora sila mitindog ug mibalik sa Jerusalem ug ilang nakita ang napulo usa nga nagatigom ug ang mga kauban nila nga miingon, tinuod gayud nga nabanhaw ang Ginoo mipakita kang Simon ug ilang gisugilon ang nahitabo sa dalan ug giunsa nila pagkaila kaniya sa pagpikas-pikas niya sa pan. Paigsunan, again, I would like us to really think of God every day in our life. And to do so is to read the Bible. Experience God every day by setting aside kanang mo hatag jud kag time ba grabe sa atong 24 hours no tuong patag 8 hours pa gani atong kaon dugay kayo ang tanaw pa nato sa cellphone mas dugay pa na kaysa mo hatag 15 to 30 minutes just reading the Bible and then talking to Christ. Let the word of God speak to us. What is 30 minutes? Marihab pa jud ang atong hunahuna, mawag ta tong kaguol, ang Ginoo mo set up na ana sa unsa tong mga problema, siya na motubag na ana because you are meeting the King of Kings and the Lord of Lords. Nagmeet ka sa pinakagamanan sa tanan nga libre kay pagsud anytime nga di ka kinahanglan magsinina, di ka kinahanglan mo pliti, di ka kinahanglan mo lukat o whatever. Ang access na to going to God is grabe inamos kaayo nga ato na nag-ibutang sa daplin, kay sige tag-ingog bisita, busy kay ko ta pagbasa, di ta busy pagpaminaw chismis, di ta busy sa atong mga pangkinabuhi, na siya may naghatag ni ana, just to sit down with Him and start with, salamat kay Ginoo nakamata ko, salamat kayo nga, nakoy mga, napakoy trabahong tud karon, salamat kayo nga mauni, salamat ang balay, wa na guba sa earthquake, wa nasunog, salamat kami namihigdaanan, thanking God and reading His Word, just to know Him more and be reminded of who He is, should not be a burden. Pwede siya dapat ka ng unya-unya lang siya, unya-unyaon siya. Unya-unyaon na dyan mo ang tagya si mong kinabuhi. Unya-unyaon mo ang naghimo ni mo kaginhawa ka. Kung kaon niya ang hangin, kaginhawa pa ba ka? Wala. Wala ba nga, kung makautang tagkabubuton og taw grabe kay ta muhatag sa atong oras pero wa tay utang kabubuton sa atong Ginoo nga ato ra siya unya-unyaon di ganita mo ilailan niya pinagi sa iyang pulong wa pa ganita ka human og basa ni anang tibuok Biblia. That's really para gyud nako dili sakto kung nakailagi ta sa Ginoo, the Spirit of God, kung naa gyud ang Ginoo nato no, mo create jud og kauhaw sa atong kasing-kasing, mo sige jud konsensya nato nga nagsige ra kag libuhat daw wa pa jud ka nilingkod og nagpasalamat og mobasa sa iyang pulong, wa pa jud ka naminaw sa iyang pulong, mo konsensya ang Ginoo nato maging suunan. And in fact makonsensya ta nga wa sa nato gihatod ang pulong atong nadawat ngadto sa uban, ug makonsensya sad ta nga nagpabilin ta sa atong daang kinabuhi nga wa say kausaban. Because the Spirit of God is stronger than us. Na naman siya nato. Paano di man siya makausab? Kay ato siyang gisirad-an o gipapahawa. O that means, wa gyud tay relationship niya. Kay the moment na kay relationship sa Ginoo, imo siyang gisugot because nakakita ka siya ka, unsa siya ka anindot, unsa siya ka beautiful, unsa siya ka gamhanan, unsa ka siya ka loving nga Ginoo, nga makakita ta, anong gigugma makuhugaw man ko? Di man ko angayan. Manong ako madyod ang giuna ni mulo sa among pamilya. Manong sa tanang mga amiga, etc. Kaya kumureta sa tong kagalingon nga, ako ba na pinakabutan nga nung ako magyunan mo kuha? Wrong number. Actually, kita ang pinaka-espiso kaayo og sala. Nya abi na tong butan ka, no, espiso kay tag sala. And God sees that. Mo nagiuna ta niya because hapit na ta nanata sa tumoy sa daan padong sa impierno o no turning back na once mo shut tang. That's why in my conversion God said yun, yana jud ko sa Ginoo, hindi ka mo dawat nako karon 1 year na ko si istoryan mo pinagi ning Amerikano, di na jud ka kailan ako. Kay 1 year nagsigi ko og resist niya, but inside my heart I know something was na nagsigsud, na shoot.
Niguba. It broke all the wrong things, wrong foundations sa akong pagtuo. So magsuunan, we need to really give time sa Ginoo, especially in spending time, man gitawag og devotional time. Kung ang mga tao dunay deboto, grabe kasi mo ato sila, mukatat sila ngadto, mugasug sila kay mo sila sa ilang mga deboto nila. Kita mo devote o muhatag og time sa atong Ginoo nga niluwas na gikan sa kalaglagan o sa iyang kapuno. So manang mga kani sila nagsigira mas lagong nahuna librehon sila sa panganggamhanan sa Roma nga nilupig nila nga ilang taning nason nga sila may himong ulipon. Mao man ang ilang gusto mahitabo. Pero di man na may gustong mahitabo sa Ginoo. Gusto sa Ginoo malibre sila spiritually kay bisan pag dunay mga daghang mga mangtas patubangan na to, whatever is the situation, if you have an inner peace in your heart, you will always be peaceful. Peace nga full. Okay? And you will always be joyful. Full of joy. Kay dili man depende sa gawas ang atong peace o atong joy. So man nga sila nga nagmurag na kayo ang ilang kasing-kasing sa bitihang ang Ginoo, nag-Bible study nila gikan sa Genesis hangtod sa Malakay ko wala pa may New Testament atong time. Because all the prophets from Genesis and even sa Revelation tells about Jesus Christ. So nibalik sila gabi na, nibalik sila kuyaw biya to ilang nabatan 10 kilometers kibaw namin Ernest Jesus. Nakakita namin niya. So mga na mga kaigsuunan nga, we need to truly experience the presence of God in our lives, not only once but daily. Ano bang masinati yun nato iyang presensya? Kanang masinati nato yung presensya kay ang pulong niya ni nilukso, ni speak nato, ni minister nato, nakigsulti nato. How can we forget when somebody tells us something nga niigo jud kayo, nga solusyon jud kayo sa imong gibati o sa imong problema? How can you forget that? Pero kung wakata kasi natin, it's because atong gibaliwala ang Ginoo. That should not be. Manang even this, if you feel inspired of what you have been hearing, please i-share me. Don't just end it here on it. Join ko, mo na. No, i-share, ilabay sa imong mga friends, i-post sa imong wall. Dili man na ako. Ang Ginoo man itong gipasikat. Ang pulong niya kinahanglan maabot sa mga kasing-kasing sa daghang makatawan nga wa pa kailan niya nga wa ka hibaw nga maabot na ang tribulation mga wagtang na taning lugar ha. Was kibaw niya grabe ni ato ning mga silingan, ato ning mga relatives, ato ning mga pamilya. Kita mo labay, ilabay ra man ani mo, nara nila ilabay abli og dili. Uta kibaw. Basig one day mo abli sila. And then God will speak to them through this message. Padayon ta sa number 5. Si Paul, naghatag sa proof sa resurrection ni Jesus Christ. Sa 1 Corinto, Kapitulo 15, verses 1 to 8. Lingon siya, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga akong giwali kaninyo, nga inyong gidawat o nga niini kamo nagbarog. Pinaagi niini kamo naluwas kung inyong kuptan ang pulong sa maayong balita nga akong giwali kaninyo. Gawas kon taphaw lamang ang inyong pagtuo. Sumani akong gingon kanina. Kung taphaw atong pagtuo, wa tay desire nga mudawat sa pulong sa Dios. Kay nga nung kaon mangita man kog pagkaon sa Biblia nga akong gingita ang pagkaon para sa akong tiyan para sa akong bakbak. Yes, we need to eat for this body, but this body will die, but the spirit will not. O ang imong kalag, kinahanglang lig-unon. Para ang imong connection sa Spirit of God o ang Spirit nimo mag-continue. So kinahanglan mo barog ta, nga importante ni, nga di na ko i-compromise ni, nga maminaw jud ko pulong sa Ginoo. Wa ko mag-ingon ninyo nga di jud mo absent no, na medyo na time nga maka-absent jud ta kay na ay mas murag di jud whatever it is, for whatever reason. I'm not being legalistic here, but it's here in the virtual. It's there in the YouTube. Paminawa.
Ya paminawasan mo sa mga reliable nga mga pictures. Dira na ako. Daghan sa mga pictures tina nga makakita sa kaglain pa yun nga mga insights. But the best is ang Holy Spirit mo teach nimo ug magsige gay kag ingon na di mahimong di ka muwali. Okay? Kay gidawat naman nimo, nya gibarugan naman nimo. So kinahanglan magpadayon tagbarog sa kaluwasan nga atong nadawat ang maayong balita. Di na to himong taphaw ang atong pagtuo. Magpadayon ta sa verse 3. Ningon si Pablo ngadto sa taga-Korinto kay ang taga-Korinto daghang kay problema, daghang totoo, ana bitaw daghang mga siya ni kanang basta daghang problema nga church, daghang immoralidad, daghang competition, okay nya ang rich sila rin magpundok, ang mga poor in town sila rin sa magpundok. Ano ba niya simbahan ko na sila pero nagihapoy status koan, symbol. So man ningon si Paul, kay gitugyan nako kaninyo ingon nga labing mahinungdanon sa tanan ang unsay nadawat nako. Unsay yang gihatag ang labing mahinungdanon nga iyang nadawat. Unsay yang nadawat? Verse 3 nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa kasulatan. Nga siya gilubong, nga siya nabanhaw sa katulong nga adlaw, sumala sa kasulatan. O nga nagpakita siya ngadto kang Cephas ug ngadto sa napulo og duha, unya usa ka higayon napakita siya ngadto sa kapin sa 5 kagatos ka mga igsuon na hangtod karon buhi pa ang kadaghanan bisan may pipila kanila mga patay na. Unya napakita siya ngadto kang Santiago, ang half brother ni Jesus Christ, ug unya ngadto sa tanang mga apostoles. Ug walahi sa tanan sama sa nahat pagkatawo nagpakita usab siya kanako. So magigsuunan, this is the heart of a person that truly knows God. Nagdo sila encounter, nagdo siya experience. Ug sa iyang experience sa Ginoo, wala lang katong experience niya sa Damascus niya, moro ito'y balik-balik niya share. Dili. Daghan kay siya experiences sa Ginoo kay mulakaw magid siya, moadto magid siya mga lugar nga kibaw siya, patsunon siya. Yang mubalik pag siya ngadto sa kibaw siya patsunon siya. Kaya rang palopon ang mga tawo na unsa na mo dinha. So magsuunan ni testify si Paul dinhi nga daghan di ay jud kaayo nakakitaon na himong witnesses sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. So, mahimo kusta sa conclusion, ang Biblia naghatag nato grabe kay nga mga pruweba sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. But daghan kay mga yawan ung mga katawhan nga ila jung balihon o ilang kuaan, panitan, punan ang Biblia o ang kamatuoran. Pero ang kamatuoran nga si Jesus na banhaw, dili na mausab. Kaya ang kamatuoran jud. Ang Bible or si Jesus mismo kay siya man ang Word of God, siya ang kahugpungan, ang epitomes of truth. O kani nga truth nga mao nga si Kristo Jesus lamang ang namatay og nabanhaw og gibalik sa langit. Kay tagalangit man siya gikan. O kani nga Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay, mubalik unya for the second time. Dili na paghukom, dili na pagluwas kundi paghukom na sa tanan. But praise be to God nga iya jud ang gikuha, gisakmitan niya gikan sa kangitngit, gibalhin sa iyang kahayag, iya tang gilain sanctified, okay mo nang sanctified santos, nahimo kang santos in the eyes of God, nga ang amahan dili na maapil ta sa iyang kasuko, mo nang i-rapture ta niya, mo nang di ta apil sa tribulation. Kay ang mga tao hangtod karon nagpadayon man jud og reject, nagdumili ni Jesus Christ nga siya ang Lord og Savior. Mo na nga sila ang nipili nga madto sila hell. Pero kita hukman ta sumala sa atong pagmakanunayong pagsunod sa iyang mga pulong. Obedience, but obedient pa ta. Pero sabi nito pag-obey kung atay basa-basa, wa matakibaw sa iyang gusto, sa dili niya gusto. Muna nga, we need to kay the Bible every day. Di lang kay one verse. Di lang kay mo rely lang ta og mga devotional nga mga books din ha. No. Read.
may mo one setting Genesis to Revelation, or one by book or by 3 chapters. More yun akong gibuhat for many years. 3 chapters a day, you will finish the Bible in 1 year. So, kung nag-obey ta sa Ginoo, natay reward. So, manang ang obedience sa Ginoo, ang obedience ba duha? Inward and outward life application. Sa sulod, imong i-apply, sa gawasan, imo sang i-apply. Okay? Nga diin makita nga sentro jud ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Kay niini nga gospel na save ta sa eternal fire from hell. Kung ato jung gi-receive ni siya nga, Lord, tag-iya sa tanan, asa sa atong sapi. Marami ta pataka, mananghid yuta sa Ginoo, atong oras, mananghid sa ta sa Ginoo, atong mga trips, mga desires, mga dreams, mananghid sa ta sa Ginoo, iya ba ni? Wato-ato ra ni. Okay? So inward life application is mauning dunay makanunayon nga change sa atong heart. Where ang atong self nagka-less ang power, more and more nga makitaan si Jesus Christ. Mao nang inward life application. Ang outward life application is intentional sharing. Intentional yun tamingod ka ato ko ano ni kaya ako yun na siyang sharean. O muta na ta sa Ginoo una sa tanan. Kasi akong sharean no Lord. Pero si manahan magumsa ko. Kasi agatuon ako. Okay? Sila ko pang-ana sa paglabay about sa imong message Lord. Pero ako kibawag naabad yun ng basa ana. O nabay yun ng minaw ana. So, nakaganahang i-face-to-face at tuon dyan ako. Istoryahan ako siya. Mag-chat me or mag-video me. Intentional. As many people as possible. Kunya kung mudawat na sila sa Ginoo, intentional sa dang imong mentoring, imong i-disciple sila. In short, you go through the Bible together. Now, kung makakibaon sa imong buhaton na yung mga materials that I can help you, just ask me. Na ako'y mentura na kanang dawat ni Jesus Christ, sama may akong buhaton na ni. Okay? So there are so many books that will help you nga mo go through ang usa ka tawo nga makasabot siya. Like karon minadayon, but I'm mentoring one, kato si Mark, si Rosemary o si Marilyn, okay? Kaya ko nakitaan nga, nindot jud kani siya nga, murag hatag jud overview ni mo ba nga, unsa man jud ang normal Christian walk with all the power kay nga doctrines diha nga masilsil sa imong kasing-kasing na kuna. Nga after makibaw ka, mo gyud ni ang normal. So kung dili pa ko naglakaw ani, then dili pa ko normal nga Christian, abnormal ko. Okay? So mao na nga intentionally mo mentor ta og mga katawhan. So mga nilang ta mo end sa atong paghandom sa last days of Jesus Christ on earth. Ngayon yun ta, Maranatha Lord, come Lord Jesus, quickly. And let us pray. Father, we praise you and we thank you for the wonderful time again that you've spoken to us, igniting our hearts, causing us to sense the fire of the Holy Spirit, Lord. Salamat kay Ginoo, and may you just cause us, Father, na kung kami na lang usa, to really desire. Kung what may desire, help us to pray nga tagaan mi nimo desire. Ug maninguha sad mi Lord, di mi magbuhat nga ma-feel kay namo among desire, Lord, to read your Bible, to read your word. Kundi among disiplinahon among kaugalingon sa pagbasa, pagtuon, o kung ikaw mo storya na mo pinagis mong pulong kanang niambak di sa Bible, amo nang himuong personal namo nga memory verses kana kay istorya ka namo o Ginoong Dios na amo sa ni ma-share ngadto sa uban, especially sa among families. Lord, haloy among pamilya. Nasayod ka ang pamilya may murag lisod jud kaayo sharean, Lord. Patnay daghang mga bata sa among family, Lord, na may mga pagumangkon, may gagaw, pwede na mo niya silang matawag. Dali pa kay ni humok pa kay ning mga ilong, Lord, na magbasa mi sa Biblia, unya narrative man ang Biblia o Ginoo kadaghanan, especially sa Old Testament o nga sa Gospel, mga story man kaayo na telling, o Lord, ang mga ubang nga libro, doctrinal jud kayo, murag lawom na kaayo. So Lord, wa may rason na di na mo ma-introduce si Jesus Christ na to kanila. O at least malang ma-introduce sila sa Bible o unta Ginoo sa pag-introduce na mo, ma-wet ang ilang appetite.
ug ganahan na sila mo balik-balik ug mubasa sa imong pulong. Especially, we are facing the last of days, Father. Lord, please work in each and every one of us. Ay magtubuti nga masuyop mi sa among daily mga routines, sa mga daily activities. Kalag